Gina sa COMELEC ang pagbakla sa mga campaign posters sunod semana. Mga oversized ug mga posters sa mga kandidato nga wa sa common poster area ang panglangkaton. Nagapatrol si Hernel Tokmo. Nagpasidal ang COMELEC sa mga kandidato nga sunod semana na ang oplan baklas. Diin tanggalon nila ang mga campaign materials nga wala sa saktong common poster area o kadtong sobrara ang gidakon. Karong nagkadool na ang oplan baklas. Problema sa COMELEC, wala pa sila nag-ocular inspection sa mga angayang baklason. Since we do not have time para sa pag-isa-isa o tanaw every post, every corner sa mga barangay, we do not have the manpower nga mag-isa-isa og tanaw og kinsay na milit didto. We will send a general notice to all candidates kasi sila man pod ang nakahibalo, ilahang mga tao ang nakahibalo ug asa nila gipang butang ang kani nga mga materials. Basehan sa COMELEC ang notice nga ipadala sa mga kandidato, pinaagi sa mga sumbong sa mga opisyal sa barangay. Pero sa 7 ka adlaw human ang deadline. Tulo lang ka barangay sa 54 ka barangay sa 1st District ang nakasumite sa ilang report. Gani, sumala pa sa COMELEC, kulang pa gyud ang ilang report. Unfortunately, pila pa lang ang nakakomply, tulo pa lang, naiuban nga nag-submit na dinhi pero kulangan. So ginapabalik pa na ako kay wala pa ang ako ang required nga isa ka list. Lakip sa mga nag-comply sa COMELEC ang barangay Talomo nga detalyado kung asa nakabutang ang mga illegally posted nga campaign materials. Ang barangay 16-B, walay violation ang mga kandidato kay sila na ang nagbuot sa common poster area, inay ang COMELEC. Samtang sa barangay 28-C, giapilan og litrato ang report pero usa ka kandidato lang ang gisumbong ngadto sa COMELEC. Gikumpirma sa kagawad sa barangay 28-C nga usa lang gyud ka kandidato ang nakalapas. So far kadto pa lang katong kanang wala sa common poster area labi na gyud dool sa eskwelahan nga gibawal gina sa COMELEC mao tay gikuan ni kapitan aksyonan. Pero dihang gilibot sa news team ang 28-C, dunay mga poster nga gilansang sa punuan sa kahoy. Duna say gipaskil sa poste sa kuryente. Duna say campaign materials nga gibutang sa signage. Busa, nanawagan na ang COMELEC nga karon pa lang tanggalo na ang mga misplaced ug oversized campaign materials kay sunod semana na ang ilang oplan baklas. Hernel Tokmo, Patrol ng Pilipino. Notadong pusher og tulo ka mga gidudahang users sa Shabu nadakpan sa pulis. Nagapatrol, Roderick Salas. Nadakpan pinaagi sa buy-bust operation sa Talomo Police Station ang 40 anyos nga notadong drug pusher nga si Sergio Labor alias Bulanon pasado alas 8:45 kagabi sa Phase 1 SIR New Matina, Davao City. Samtang sa balay sa suspect nadakpan sa mga pulis ang igsuong Rafael og Roderick Agliham ug igagaw nilang si Andy nga nagapat session. Paabot usod sila ng balay, nakita na mong 3 other persons nga nagpat-session. Nakuhaan si Labor ug usa ka sachet sa gidudahang shabu ug mark money nga 500 pesos. Samtang nakuhaan sab ang tulo ka mga nagpat session ug usa ka sachet sa gidudahang shabu, improvised tutor, foils ug lighter. Apan hugot kag gilimod ni Labor ang mga pasangil kaniya. Ha? Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangong kaso sa mga sospetsado. Gipreso sa San Pedro Police Station ang usa ka negosyante human nagbinuang nga dunay bomba nga sulod sa iyang bag. Nagapatrol, Elric Ayop. Puwerteng pangayog pasaylo ni Amir Abdullah sa mga pulis sa San Pedro kay giaresto kini human nagbinuang og bomba sulod sa bag nga gihiling sa mga pulis. Giigol ang unta ni uban sa iyang kauban nga nagmaoy nga gipablatter sa San Pedro Police si Abdullah. Dihang gisita sa mga pulis ang dala nining bag. Imbis nga mutugan sa tinuod nga sulod sa iyang bag, nagbam joke kini. Hinungdang giaresto sa pulis o gipaslak sa prisuhan pasado alas 9 kagabi. Dihang hiling ang iyang bag, mga baligyang perlas o mga lahas ang sulod. Nag-joke laman ako, sir. Hindi ko alam na wala ko sa sarili. Sorry na lang, magmawa naman sila. May pamilya naman. Ilalom sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law, arestohon ang sibisan kinsa nga magbinuang og bomba o
palisang sa mga tao. Mamahimo kining mapreso hangtod 5 ka tuig o kaha makamulta og 40,000 pesos. Elagayo, Patrol ng Pilipino. Nireklamo na ang mga nanag-iya og motorsiklo kay dugay gina-release sa LTO ang ilang plaka kung daghang motorsab ang ginaharang sa taga-traffic. Nagapatrol si Claire Cornelio. Bag-o pa ang motorsiklo ni James Sahid ug wala pa siya plate number o registration sa iyang motor. Busa, permi niyang dala ang driver's license o resibo sa iyang motor aron dili madakpan sa mga personahe sa LTO o traffic enforcer. Ay bago ang motor. Dugay gid makapag. Duay igdu. Isabay man ang kuan restro anay og inhing maabot ang plate number. Pero ang 20 anyos nga si Roderick Tanutan, dugay na ang iyang motor. Apan, walay plate number. Pero kumpiyansa lang siya nga nagabiyahe sa Digos City. Iputas balay kay ipayo pa man basig wala dito sa shop ba. Sa Digos City, hitak ang mga motorsiklo nga walay plaka nga nagabiyahe bisan asa. Sama na lang niining upat ka motor nga na-impound tungod kay walay plaka. Busa, nagpahimangno si Superintendent Alan Manibog, hepe sa Digos City Police, nga ilahag yung panakpon ang mga motor nga walay plate number. Hilabi na nga walay mapakita nga rehistro o driver's license kay dakong posibilidad nga ginagamit kini sa mga illegal nga transaksyon. Motor ng mga walay plaka mo na ginagamit sa mga daotang tao, no? Gigamit sa pagpusil, kining sa pagpangawat, robbery. Usa sa rason sa mga drivers nga walay plate number ang ilang motor kay dugay ginarelease sa LTO. Admitado hinuon ng LTO nga dugay gyud mahatag ang mga plaka kay magikan pa kini sa central office. Kini ang rason nga naamendahan ang no travel, no plate number policy. Minado man ang LTO nga nagkulang gyud ang atong supply sa plaka. So giamen sa atong central office ang giamindahan sa central office na to ang atong no plate no travel na katong mga sakinan maski walay plaka makadagan provided nga dala-dala nila ang ilang current registration. Paimangno sa otoridad ngadto sa mga drivers nga magdala pirmi sa ilang mga dokumento sa motor aron dili masita sa mga law enforcers. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino. Dagom nga mo resulta sa katag-katag nga pag-ulan ang masinati sa Davao Region, ARMM, Soxargen ug mga probinsya sa Agusan ug Surigao del Sur tungod sa trough of low pressure area nga nakaapekto karon sa Southern Mindanao. Ang ubang bahin sa Mindanao makasinati sab og makasarangan nga kahintang sa panahon. Samtang ang Visayas ug Luzon makasinati sab sa makasarangan lamang nga kahintang sa panahon. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Lalaking gisalvage nakitaan sa Turil, Davao City. Ug mga nagapalayo sa mga peking solicitation sa Cavite Province, giwarningan na sa gobernador. Halos nawad-an na og paglaom ang ubang residente sa Carmen, Davao del Norte nga matauran sila og linya sa kuryente. Kay kadaghan na sila gisaaran sa mga kandidato panahon sa kampanya. Pero human sa eleksyon, way natuman. Nagapatrol si Danjo Revilla. Hangtod karon, di baterya nga radyo lang ang gamit ni Jocelyn Hempesaw. Kay hangtod karon, wala paghapon nakaabot sa ilang lugar sa Purok 6, Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte, ang linya sa kuryente. Mga lampara lang sab ang ginagamit nila inig gabi. Dili sab makatarong og tuon ang iyang anak nga si Christine sa gabi tungod sa lampara nga suga. Dismayado si Jocelyn kaysa iyang edad nga 35 anyos. Kapila na gisaad sa mga politiko.
nga matauran og kuryente ang ilang lugar. Pero hangtod karon wala pa matuman. Mag-eleksyon, nagapasalig sila nga kanang ilahang sudlan og kuryente. Hangtod na lang karon, nanganak na lang ko, nag-high school na lang akong anak, wala lang gyapon. Ang silingan nila Jocelyn nga si Grace Diaz, problema sab sa baha ang reklamo. Dugay na ang problema sa ilang lugar ang baha nga mao'y hinungdan sa pagkadelatar sa ilang ani ug pagkadaot sa ilang humay. Makadaot man gud sa kanang among mga gulay, kanang humayan, mapiktuhan jud. Kay gamay naman ang harvest niya, labi nagkanang tig tanom. Madaot man siya. Malaka man. Ang puruksay sa barangay Tuganay, Carmen, dunay dulan 20 ka mga pamilyang nagpuyo. Nang hinaot karon ang mga residente dinhi nga maaksyonan na ang ilang problema sa sunod nga mga opisyal nga mulingkod sa ilang lugar. Kay pila ka eleksyon na ang milabay, hangtod karon nagpabilin pagihapon ang ilang problema. Danjo Revilla, Patrol ng Pilipino. Nagpasibaw sa ilang dugay ng problema sa kalubak sa kalsada ang mga motorista sa Barangay Tigato, Davao City. Adlaw-adlaw nagapamasada og nagaagi sa Tigato Mandug Road sa Buhangin District, Davao City si Sally Binancio. Permisab niya magian kining daot nga sementadong dalan. Sumala ni Binancio, dugay na kaayo kini nga mulo sa mga motorista nga wala man lay nakatagad. Nabalakasab ang residenteng si Sasi Daram kay daghan na ang nadisgrasya og nangamatay hatod niining daot nga dalan. Kini siya, dugay-dugay na ni siya dire. Sige lang nagtambakan. Pero katong dito, mula mga 2 ka tuig na siguro na. Kay sige magulag agyan mga dagkong truck. Pagikan diha o padulong dito sa taas, mga 1 year na siguro. Daghan na kayo na disgrasya diha, dili lang mga napulo ka tao o mga napulo ka sakyan. Tungod sa kadaot sa kalsada, muli kay na lang ang ubang sakyanan nga delikado sab sa kasugat nga laing sakyanan. Girekomenda sa City Engineer's Office ang road construction nga nanginahanglan og 5 milyones pesos. Actually na nami gi-submit nga report niya including katong cost estimate para sa road construction na jud sa kanang nga portion. Kay grabe nakaguba ang existing road concrete. So therefore ang amo ang recommendation niya is i-reconstruct siya balik. Naan na say proposal nga himoong national road ang dalan sa Tigato Mandog aron mas dako ang budget para sa reconstruction. Lalaki nga gidudahang gisalvage na diskubrihan sa mga security guard sa usa ka construction site sa Turil District, Davao City. Nagapatrol, Elric Ayop. Daw kay mga gwardiya sa kinatukod nga Quezano Mall sa Saavedra Street, Turil, Davao City. Human nakita ng patayng lawas sa usa ka lalaki pasado 1:30 kaganinang kadlawon. Pag-robing na ako dire, pag-agi na ako, nakahigda naman na. Positibong gila siyang igagaw ang biktima kasi Carlos Maslote, 18 anyos, taga Sitio Bualan, Barangay Katigan, Davao City. Ulahin nila nakita kagabi nga nanihapon pa silang balay. Gabi, nanihapon sa balay. Pagkatapos, humanag pa niya po, nag-inom siya og 2 kasi junior, ni uli na. Tulog ka mga samad dinunggamana na angkon sa biktima. Ginudahang gipatay kini sa laing lugar o gilabay lang din sa Saavedra Street. Sanglit wala nagkadugo ang gihigdaan sa biktima. Ginaimbestigahan pa sa pulis ang motibo sa krimen. Ingon man ang pag-ila sa mga responsable. Elric Ayop, Patrol ng Pilipino. Nagpahimangno si Compostela Valley Governor Arturo Uy sa publiko nga dili magpailad sa bang grupo nga nagasolicit og tabang gamit ang mga biktima sa Bagyong Pablo. Napungot na si Governor Uy sa mga reklamo nga iyang nadawat sa telepono bahin sa mga grupong nagasolicit og tabang pinansyal. Matod ni Uy, way grupo ang mga biktima sa Pablo. Busa dili angay ang tabangan ang mga nagasolicit kay nagapangilad lang kini. Gipaniguro sab ni Governor Uy nga daghan pang hinabang ang giapod-apod sa mga nabiktima sa Bagyong Pablo sa Combal Province. Sa inyo, please, huwag ninyong pansinin yan. Kasi mga opportunista yan.